Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa nangyari po na judgment sa The Clones. Dalawang mahuhusay na naman kasi na singer ang naglaban dito. Una na po diyang sumalang si Roel Angot ng Valenzuela City na kung saan na ginagaya po ay ang Scorpions. At ang kalaban niya naman ay si Junay or Junrail Kiambao ng Norsagaray, Bulacan na ang ginagaya po ay si Steve Perry. Mahusay din siya mga kadabarkads. Pero mas mahusay po itong si Clone number 1 na mas ka-boys po nitong Scorpions. Pero ang nanalo po mga kadabarkads ay si number 2 na clone ni Steve Perry. Dahilan para po umalma at magreklamo na naman ang ilang mga netizens sa judgment po na nangyari dito sa The Clones kanina. Narito po yung ilang mga komento nila Mas magaling ang number 1. Number 1 dapat ang nanalo. Number 1, ang linis ng kanta, dapat siya ang panalo. So, ang dami pong reklamo dito po sa YouTube channel ng Itbulaga at paglipat ko din dito po sa TBG na page sa Facebook, ang dami ding nagrereklamo. Sabi dito ng isang netizen, grabe ang galing ng number 1 sa The Clones. Tas number 2 po nanalo na hindi naman ka-voice ni Steve Perry. Bingi yata mga judges sa The Clones. Then may nag-reply na correct yung boses ni number 1 parang sa mga European na hair metal era. Asan kaya ang Steve Perry doon sa number 2? Bingi ang mga taga-TBJ. So ayan, binatikos na naman po ang programang Itbulaga segment ng The Clones dahil nga daw sa hindi patas ang judgment dito sa The Clones, mga kadabarkads. So, para sa inyo ba, mga listener ko ngayon, para sa inyo, sino ba talaga yung mahusay? Kasi parang nagagalingan naman ako sa number 2. Or baka hindi lang ako pamilyar sa ka-boys nung number 1, kaya ganito yung judgment ko. Please enlighten me, mga kadabarkads, kung sino ba talaga yung mahusay sa kanila at kung nagkamali ba ng judgment dito sa The Clones. Samantalang, next topic naman tayo mga kadabarkads. Pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari po sa Sugod Bahay mga kapatid na kung saan nagpapasalamat nga po ang Itbulaga sa mga nakasama at sumali po sa kanilang mga palaro sa programa dyan. Sabi nga dito, salamat sa mga dabarkads na nakisugod sa atin sa barangay San Valley, Parañaque City. Anong barangay naman kaya ang susunod na masusugod ng swerte? At marami nga pong nagre-request na sana daw po ay masugod yung kanilang mga lugar, particularly dito sa Dao, Balayan, Batangas. Sabi kasi dito ni Evangeline Gonzalez, shoutout sa iyo. Sir Jose, sana po dito naman po kayo sumugod sa barangay namin dito po sa Dao, Balayan, Batangas po kasi marami din po kayong tao na pwedeng matulungan dito dahil marami po ding may hirap dito tulad ko po kasi isa po ako sa binaha po at isang mahihirap po kaya sana dito naman po kayo na makita ng lugar namin at sana po mapili po ako. Evangeline Gonzalez po, Sir Jose, name ko. Dao, Balayan po address ko, sir. Sana mapasama po ako dyan sa mga mapili ninyong mapuntahan po. Madinig dasal ko at mapili din ang taga Dao, Balayan po. Salamat po, Sir Jose, and God bless po. So, sana nga, ay makapunta dyan ang mga dabarkads natin. Kaso, ang layo, mga kadabarkads, Dito lang kasi sila sa palibot po ng Metro Manila. Kung lalayo-layo, dito sa, 'di ba sa Parañaque, sa Las Piñas, sa Cavite, at kung saan-saan pa. Dito lang, Pero yung lalayo, pupunta sila ng Balayan. Malay nyo, diba? Malay nyo naman. Samantalang next topic naman tayo, plinex nga po ni Queen Amber Torres ang kanyang costume para po yan sa Nutrition Month ng school nila. Sabi nga dito, Nutrition Month po namin sa school ngayon. Happy 11th Monthsary Amber Nation Worldwide. Salamat po. So, recycle newspaper, cartoon, old dress, at sako po itong
costume nitong si Queen Amber Torres. Ang ganda nga po mga kadabarkads Hindi siya mukhang recycle. So nakakamiss din si Queen Amber Torres mga kadabarkads sa Itbulaga, no? Marami bang nakakamiss sa kanya? Please comment down below nga kung maraming nakakamiss kay Queen Amber Torres. Nang sa ganon, diba, baka dinggin tayo ng Itbulaga na kahit every Saturday lang ay pag-guestingin siya dito sa programang Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Itbulaga host na kung saan wanted. Paano ba naman kasi mga kadabarkads? Yung picture po ni Raisa May Dizon nakalagay doon sa may bintana po ng bus na para bang wanted siya. Mismong si Raisa May Dizon na po ang nagsabi na kaka-online ko lang. Wanted po ba siya? Kung san-san ko na lang nakikita sarili ko laro. Credit to the owner. So, pinagtitripan talaga si Raisa May Dizon. Biruin nyo po yun. Makakita ka ng picture ni Raisa May Dizon dito sa bus, no, sa bintana po ng bus. Na para bang wanted, para bang pinaghahanap si Raisa May Dizon. Laro talaga kayo, no, mga kadabarkads. Sino kayang pasimuno nito? Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Tito Sotto na kung saan ay kinukuyog nga po siya ng ilang mga netizen dito sa mundo ng social media. So, kahapon po kasi si Tito Sotto ay nag-propose, no? And 5 lang po ata yung in favor tapos 19 yung against doon sa kanyang propose na yon. Sabi kasi dito, motion to table the motion of Senator Rodante Marcoleta as proposed by Senator Vicente Tito Sotto was voted 5 lang in favor and 19 in against. The motion is lost. So, ligwak po mga kadabarkads yung pinopose nitong si Dabarkads Tito Sotto. At alam nyo po mga kadabarkads, dahil nga po dyan, inulan ng batiko si Tito Sotto. Ito nga po yung ilan sa mga komento nila at damay na naman ang Itbulaga. Maging si Bossing Vic Sotto, damay na din po mga kadabarkads. Grabe talaga yung tinamong batikos ni Tito Sotto dito kahapon pa. Sabi nga dito, kaya next election, dapat isang tabi na din natin tong si Sotto. Then may nabasa ulit akong Itbulaga, bakit kaya nanalo pa yan? Tapos may nagsabi pa dito na nilampaso ang isang komedyante sa mainit na debate na kumonsulta di umano ng mga legal luminaries kuno ng isang tunay na legal luminary sa katauhan ng isang magiting na senador mula sa Tarlac, Rodante Marcoleta. So, ang daming nagsasabi na komedyante ka nga, Itbulaga, Itbulaga. Ayan, nadamay na naman po mga kadabarkads ang programang Itbulaga. Sabi ko naman sa inyo lagi mga kadabarkads, pag mangbabati ko sila, wag na nilang sinasama yung programang Itbulaga. Focus lang sila kay Tito Sotto kasi iba po ang Itbulaga kay Tito Sotto. Host po siya doon, oo, pero ihiwalay nila yung programang Itbulaga. So, yan po yung hirap sa nang babatikos damay na rin yung Itbulaga, damay na din yung TVJ, damay na din si Bossing Vic Sotto, diba? Kahit wala naman pong kaugnayan, diba? And mostly, yung mga nababasa ko mga kadabarkads dito, tungkol kay Tito Sotto na ilalaglag na daw nila ito sa 2028 pag humangad. So, para bang nagbabanta yung iba na hindi na po nila iboboto, yung 5 bumoto dito sa inano po propose ni Tito Sotto. Well, tayo naman mga kadabarkads, iba-iba yung opinion natin. Pero sabi ko nga, nagkakaisa tayo pag programang Itbulaga ang usapin. So, sang-ayon ba kayo dito mga kadabarkads? Please comment down below.